Anthony, gising! Andito na tayo. Ginising ako ng tatay kong abot tenga ang ngiti at tuwa. Nagising ako at nakita ko ang nanay na lumulundag pa habang binubuksan ang gitang bago naming lilipatan. Kahit ako ay matutuwa dahil kahit gabi at madilim, kitang-kita na maganda itong lilipatan namin. Malaki, makintabang sahig, may garahe at may terrace pa sa itaas. Bagong bahay, bagong buhay na naman. Pangalawang lipat na namin to ngayong taon Sa lugar na ito naman kasi na destino ang tatay kong sundalo. Ma! Bilisan mo na po! Gusto na ko pong humiga sa malambot na higaan at malamig na kumot. Diwa ko. Sa haba-haba ng aming biyahe, pahinga na lang ang gusto ng katawan ko. Kaya dahan-dahan ko nang ibinababa ang mga gamit namin mula sa kotse. Pagpasok namin ay sinalubong kami ng mabait na may-ari ng paupahang bahay. Inilibot niya kami kahit saglit sa buong bahay at umalis kaagad naman siya. Siya nga't gusto ko nang magpahinga. Dumiretso na ako agad sa aking kwarto, ngunit hindi pa naman ako agad makatulog kaya tumambay muna ako sa terrace. Mula sa aming terrace ay natatanaw ko ang mga batang kaedad ko lamang na nakatayo at sumisilip sa isang gate ng tila lumang bahay na 2 bahay lamang ang pagitan mula sa amin. Sumisilip sila, mag-uusap, at saka biglang nagtatakbuhan. Nagtaka ako kung ano bang meron doon. Bakit sila nagtatakbuhan? May multo ba? Kasi kung oo, tiyak ay pupuntahan ko. Sabi kasi ng tatay ko, hindi raw totoo ang mga multo. O kung meron man, hindi sila dapat kakatakutan. Pero sa ngayon, tulog na muna ang aatupagin ko. At saka na yung ghost hunting na yan. Kinabukasan, ipinaghanda kami ng masarap na almusal ni nanay at pagkatapos, kung kumain ay tinulungan ko ang tatay na maglinis ng aming kotse. Habang naglilinis kami, ay naroon na naman ang mga batang nagtatakbuhan kagabi. Gusto ko silang makausap. Kaso kailangan ko pang tapusin ang pagtulong. Kaya napagdesisyonan kong mamayang hapon na lang ako makikipag-usap at makikipaglaro sa kanila. Hindi pa nga hapon nang matapos si Anthony sa pagtulong sa kanyang tatay dahil naman siya ay hindi makapaghintay na makausap ang mga bata ay mismong pagkatapos niya ay tumungo na siya dito. Ano ang tinitingnan niyo dyan? Tanong ni Anthony. Kagabi ko pa kayo napansin na parang may sinisilip kayo sa loob ng bahay na ito, dagdag pa nito. May mag-inang aswang daw kasi dyan na nakatira sabi ni Mama, sabay na wika ng mga bata. Sila daw ay pamilya ng mga aswang sapagkat minsan lang sila lumabas ng kanilang bahay. Minsan hating gabi na daw sila lumalabas pag madilim na ang paligid upang sila ay maghanap ng pagkain. Simula noong narinig ko ang mga sabi ng mga kaedad kong bata, ako ay sumasabay na sa kanilang sumisilip sa bahay sapagkat ako ay nagtataka kung tunay nga ba ang kanilang mga sinasabi o sadyang gawa-gawa lamang ang mga iyon ng kanilang mga magulang. Toto, tara na. Sumilip na tayo doon sa bahay. Wake up ko sa grupo ni na Toto. At sumilip na nga kami sa bahay at naghintay kami ng ilang minuto. Ngunit, wala naman akong kakaibang naramdaman. Toto, paano kaya kung ating pasukin itong bahay? Tingnan lang natin kung anong nasa loob. Bakas ang takot sa mukha ni na Toto dahil hindi pa naman nila nasubukang pasukin ang bahay. Napagdesisyonan namin na pasukin ang bahay. Kami ay nag-ingat at tahimik na pumasok. Subalit bigla, nagulat kaming may sumalubong sa amin na batang lalaki na puno ng lapnos ang kanyang katawan at mukha. Ang mga kasama ko ay nagsitakbuhan na palabas ng bahay dahil sa takot. Samantalang ako ay hindi makagalaw ang binti dahil sa pagkabigla. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya sa akin. Noong una ay hindi ako makapagsalita dahil sa kaba. Kami ay nagtitigan lamang ng ilang segundo. Kalaunay nawala ang aking kaba. Tiningnan lang namin kung totoo nga bang may aswang na nakatira dito. Sagot ko sa kanya.
Mukha ba akong aswang? Sagot niya sa akin. Nung una ay talagang nabigla ako sa'yo, pero hindi ka naman mukhang aswang, sagot ko sa kanya. Talaga ba? Sabi niya sa akin. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan sa sagot ko. Ano ba ang tingin mo sa akin? Di ka ba natatakot? Dagdag pa niya. At humaba ang aming pag-uusap at dito ko nalaman na ang kanyang pangalan ay Brandon. At siya pala ay nakaligtas mula sa sunog. Pagkatapos naming mag-usap ay umuwi na ako. At kinabukasan, nakita ko ulit si Toto at kanyang kasama at sinabi ko sa kanila ang nalaman ko na hindi totoo ang mga haka-haka tungkol sa bahay na iyon. Pinuntahan ni na Anthony, Toto at ng mga bata si Brandon upang makipag-usap. Patawad nga pala sa aming asa sa inyo. Kailangan talaga dapat nalaman mo ng totoo bago magsabi ng kung ano-ano. Sana pwede pa tayong maging magkaibigan. Sambit ni na Toto at ng mga bata. Okay lang yun. At saka, pwede tayong maging magkaibigan. Sabi ni Brandon na may ngiti sa kanyang mga labi. Mula noon, ay naging magkaibigan na si Nat Anthony, Toto, Brandon at ang mga bata. At dito nagtatapos ang kwentong pinamagatang Pagkakaibigang Nagliliyab.